Pag-usapan natin itong investigation, no? Ilan ba yung iniimbestigahan nyo as you speak na police na di umano involved dito sa missing sa Bungero? Yung eksaktong figure, Christian, alam kong napakalakas mo sa akin pero hindi ko mabigay sa'yo. Sabihin na lang natin, we are not bound by the affidavit of alias Totoy. So in fact, very neck deep kami ngayon. We're in the office on a rainy Thursday afternoon. No one's here except me and some of my staff. We are continuing our investigation and we're trying to look for linkages, let's put it that way. At hindi talaga kami bound dun sa affidavit ng isang tao. And yun, lahat ng posibleng involved and ika nga, sabi ng presidente, no stone unturned. No stone unturned. So kailangan talaga we need to do this for all those who are currently missing. 4 na taon yung inaantay na hustisya ng maraming tao, lahat ng sambayan ng Pilipino. So, bibigyan natin sa kanila yung tamang investigasyon. Okay, so you're not bound by the affidavit by the star witness. Pero kasi lumalabas sa balita, 12, no? Ibig sabihin, mas marami pa ba? O mas konti yung police na iniimbestigahan ninyo? Mas marami, di hamak. Yung final na kaso ni Totoy, 18 tao yon, Christian. Pero active doon, 12. Doon sa yung balancing 6, na-dismiss sila for whatever reasons. Mga grave misconduct, robbery, extortion, yung mga kaso nung 6. So, since they are not in active service and the National Police Commission does not have jurisdiction over those policemen who have already left the active service, na-stuck kami doon sa 12. At least for the formal procedure, di ba? So naglabas ng subpoena yung ating Inspection, Monitoring and Investigation Service o ating IMIS. Pinapa-reply sila within 5 days na pinapasubmit sila ng counter affidavit. Pumatak ng 5 days. Thankfully, nagpasa naman yung lahat ng 12 and the IMIS is currently evaluating the counter affidavits alongside the complaint affidavit of alias Totoy. Nataon for the past couple of days, walang pasok. Pumapasok ang mga tao dito pero theoretically there's no work. So hindi uusad officially ang mga bagay-bagay pero tuloy-tuloy ang mga investigasyon dito, Christian. Okay, so ano exactly yung accusations against dun sa 12 police still in active service? Tapos sabi mo, di ba, ano yung contained dito sa affidavit and ano pa yung ibang pinangahawakan ng NAPOLCOM dun sa ginagawa niyo investigasyon? Hindi ko masagot ng sobrang solid yung tanong mo, Christian, pero sabihin na lang natin na yung in essence, ang nakalagay doon sa complete affidavit ni alias Totoy nawawala at pinatay yung ilang mga missing na sabongero at may kinalaman yung ilang mga personalidad. I cannot detail or give you certain facts on those, no. Pero yung iba pang hawak na ebidensya natin resulta rin ng ating investigasyon. Pero yung kasama sa mga inattach ni Totoy na I think sinasabi naman niya sa mga interviews niya, may mga resibo dun eh. So we're looking into those receipts as well. They have been signed, surprisingly. Pero meron pa tayong mga other evidence on hand na we are trying to sift through and check kung may relation doon sa complaint affidavit ni Totoy. So essentially, di umano itong mga polis na ito, sila yung involved sa pagdukot doon sa mga sabongero at sila rin yung pumatay. Ganun ba yan? Parang ganun yung lumalabas. Pero siyempre, I'm trying to speak in general terms and yet trying to be responsive to your question. Kaya medyo nag-iingat tayo, Christian. I'm trying to balance the people's right to know, yung karapatan bilang journalist to actually ask questions and be informed versus doon sa necessity na I should not give away my position on certain matters. Kasi inevitably, itong kasong ito will be decided by the Commission and Bank. Nasa baba pa lang siya ngayon, ini-evaluate pa lang ng iba pang ahensya sa baba namin in NAPOLCOM, tapos umaakit na siya slowly
to the commission and bank. Ang next step nito, after they have replied, after nag-submit na ng counter affidavits tong dosing police na ito, kung feeling ng imis namin na dapat i-dismiss na yung kaso, i-dismiss nila. So yung complaint, madi-dismiss na. Pero kung feeling ng imis namin, dapat tumuloy itong kasong ito, a formal charge will be filed inside NAPOLCOM. So yung mga investigador mag-file ng kaso sa loob ng NAPOLCOM at yun ay i-hear. So during the hearing, maghaharap yung dalawang panig. Maaring magpasa rin sila ng iba pang mga pleadings or their position papers if needed. Eventually, this will be brought up to the commission and bank kung saan ako'y nakaupo. So Pero kaya yung- medyo I understand. hirap na hirap ako, pero I'm trying to answer your questions as effectively as I can. Pasensya na rin, Okay. Christian. Okay. Pero yung buong proseso, gano'ng katagal yan before magkaroon ng desisyon o pagpapasya itong NAPOLCOM? Yan ang kaya kong sagutin. Kasi dati, dekada yan eh. Literal na inaabot ng siyam-siyam ang mga kaso dito bago tayo dumating dito, Christian. So in fact, just 2 weeks ago, ang latest na isang kaso na na-desisyonan namin, 25 years ago. Biruin mo yun. Iba, hindi pa lawyer, nag-file na ng kaso, ngayon na lumabas. Retired na yung mga pulis. Pero ngayon na sumampa na tayo dito, dalawa yung klarong utos natin. Una, zero backlog by December 2025. At yung pangalawa, na dito tayo napalaban, 60 days ang lahat ng kaso na bagong ifa-file. Ang na-testing by fire kami, na-baptism by fire kami, Christian. Ang unang-unang kasong na-file dito, nung after namin mag-declare ng 60 days, itong sabong case. So tuloy lang, laban lang. Kasi hindi lang yung mga police yung on trial dito eh. On trial din dito yung institutions, to include the National Police Commission. Kung mabagal ang hustisya, wala rin maniniwalang tao eh. So kaya kailangan paspas din. Effective at paspas. Pero yung sa inyo, syempre, administrative yan, no? So, Correct. tanggal yan kung sakali ang possible result, tsaka forfeiture, tama ba? Na mga retirement benefits? Correct. Siguro kung, if I may, no, Christian, alam natin na yung investigation say, ng DOJ, ng PNP, ng NBI, medyo may 4 na taon na rin. Pero I would like to reassure the public on behalf of these agencies. Kumbaga, inaabogado ko na sila. Why? Because yung level ng ebidensya na kailangan for a criminal case, nuknukan ng taas. Proof beyond reasonable doubt yon, Christian. So, sa Tagalog, kapag may bahid pagdududa ng kahit konti, madidismiss yung criminal case. And yung ating Secretary of Justice, gusto yung ipa-file niya na kaso airtight. So, dito naman tayo sa admin case. Yung level ng ebidensya dito, mababa. Ang tawag naman substantial evidence. Sa Tagalog, ang ibig sabihin nun, ano ba ang magiging conclusion ng isang reasonableng tao? So, given a set of facts, ano ang magiging conclusion ng isang reasonable person? Yun lang ang threshold. So, mababa. So, there is, in my books, walang rason na hindi kami mabilis. So, kaya kong sabihin na 60 days yan. Yung 60 days, kailan maglalapse? Sorry, yung 60 days, kailan maglalapse yan? Nasa 50 plus days pa kami natitira, Christian. So, sorry, kailangan ko pala lagyan ng countdown dito sa office ko. Okay. Now that you mentioned it, I will put a calendar here. Pero may 50 days pa kami, Christian Maigat. Okay. Ito naman, yung mga pwede mong banggitin, base ron sa allegation. No? We're not saying that you're making any premature conclusion. No? Pero base ron sa mga allegation na lumalabas, ito bang grupo ng mga pulis na ito, kabilang sa isang sindikato within the service, or iba-iba yan, kanya-kanyang lakad? Yun ang pinapalabas ni alias Totoy. Parang isang grupo ito, tapos yung isang grupo na to, well-oiled machine, meaning may suporta. So bawat lakad, binibigyan ng ayuda ng isang tao na siya mismo ang kumukuha. In essence, yun ang kanyang paratang. So, may mga resibo doon na iba-ibang amounts, iba-ibang taong kumuha, iba-ibang petsa.
So kung pagtatagdiin mo, yun ang narrative na gusto niyang ipalabas. At Okay. in-identify niya yung mga taong ito, yung 18 na taong ito sa kanyang affidavit. Yun din ang isa ko iniisip, no, nung una lumabas yan. Kung gagawa ka ng isang karumal-dumal na krimen at babayaran ka for that, bakit merong resibo? Magandang tanong yan. Gusto ko sanang sabihin sa'yo yung pananaw ko dyan, kaso lalabas yung aking boto o bias dyan. Okay, but that's a question that you would also want to be answered, di ba? Kasi Yes, parang correct. logically, ba't ka magpapapirma? At o pipirma ka sa isang bagay na alam mong illegal yung kapalit. Correct. Yun ang, actually, yun ang unang sumagi sa utak ko. Yung tanong mo, tanong ko rin. Siguro, pwede na ako maging journalist. But, Mas magaling ka, abogado ka eh. Tsaka ano yan, nag-aral pa sa ibang bansa yan si Attorney Ralph. hindi naman. So, yun. We need to check yung motives ba? Ano ba yung pattern? Ano ba ang linkages? Diba? Yung may mga bagay na kailangan silipin eh. Hindi lang tayo basta maniwala dun sa kwento ni Totoy. Hindi naman porket sinubukan tayo ng affidavit. Thank you, Lord. Diba? Yung affidavit na yun, panimula lang. Kaya kailangan at importante yung sagot nung kabila. Hindi naman porket nakasuhan, automatic na may decision na eh. We need to be fair and we need to hear out the sides of everyone. At ayun ang esensya ng due process na ibibigay natin sa National Police Commission. Doon sa iniimbestigahan niya, sabi niya higit pa rin sa 12, no, na kasama sa mga pinangalanan ng star witness. Ano yung highest ranking na iniimbestigahan ninyo? General. 1 star ba yan? Gusto ko sa'yo eh. Sabihin na lang natin na Daming general eh. persons to. Ha? Multiple. Multiple stars? Multiple persons, multiple stars. Akala ko multiple stars eh. Kasi baka madamay dyan si General Torre eh. Naghahanda sa boxing match yun. Ay, hindi. Siya lang Ayos naman yan. yung Ayos si General nag-iisang apat eh.